Energy FM. Same pero iba. Pangga, ibang-iba talaga ngayon dahil ilang kemot na lang. 20 days to go. Pasko na. Pasko na talaga. Grabe. O sa mga teambahay po natin dyan, pwede na kayong pumunta sa ating official Facebook page. At live po tayo ngayon. Baka naman, pwede nyong i-share yan, mga pangga. Share nyo naman, pati yung picture ni Jim. Oh, yeah. O nga, pakiano naman. Alam nyo, wala. Are you available to chat? Wala na nagla-like eh. Nakakaasar eh. Iba talaga si Jimbo. Ayan, like natin. Kahit yung mga kaibigan ko, yung partner ko, minsan na lang mag-like yan kung napipilitan pa. Ba't ako magla-like? Facebook ko nga, hindi ko tinitignan. I-upload lang ako. So lahat din ng mga panggapo natin dyan, tulungan nyo kami mag-share. At nako, itong drama na to ay maraming makaka-relate, lalo na yung mga independent na mga pangga natin nagtatrabaho at nangungupahan, partner ha. Live na. Teka, share ko lang to. Sige, i-share mo lang. At eto, bago lahat pala, partner ha, pangunahan ko lang yung mga panggapo natin, mga jelitista natin, yung mga riders natin na wala pong gagawin this coming December 9 and 10, mga pangga. Magkita-kita po tayo dyan sa Carmona para sa legendary race ng Geely Helmet Philippines. At nako, wag nyo kakalimutan yung mga vloggers natin ng Geely Helmet Philippines. Nandiyan po yan. At wag nyo kakalimutan din na mag-follow sa kanilang official Facebook page, ang Geely Helmet PH. Dahil ilang kempot na lang, 400,000 followers na sila. Hoy partner, congratulations pala. 100K ka na. Oy, oo nga. Ay, mga pangga, 100K na si Sheena. Wait lang, oh my God. Yan ang mga nagpaparami, nagpapakita. Yung mga talento, no, partner? Talento. Ano sinasabi talento. Papakita ng mga talento, di ba? Ang laking talento. Talentado. Maliit lang yung talento ko. Hoy congrats sa partner ha. Hoy, hindi biro ang makaabot ng 100,000 followers ha. Teka lang, mamaya na ako magpo-post. 100,000 na ang mga nauto mo. Batales hanggang Chinese. Bakit yun? Ibang klase. Bueno, eto na mga pangga. Sa mga nag-aabang po ng ating drama, meron nagpapadala po sa ating mga pangga. Ayan na, OMG, I'm so excited. Namiss ko to. At parang tagal ko na wala. Eto, wait lang ha. Sige lang. Diyan ka lang partner, hanapin ko lang. Dito lang naman talaga ako. May iba pa ba akong pupuntahan? Maraming mga pangga natin dito ang makaka-relate. No, eto, wait lang ha. How do I... Hello naman kay Jmar Arante. ILY daw. Ili. Parang mali yung tono ko. Huwag ko nang kantahin, nakakahiya kay Kuya Chico. Eto na. Ayan. Ang ating drama ngayon pong araw ng Martes. Eto partner, may nagpadala sa atin itong story time. May nagpadala sa atin dito na si Kuya at meron kasi siyang kaibigan na kasama sa boarding house. Ang madalas kasi naging problema, lagi lang nagpapasensya siya sa kaibigan niya. Okay. Dahil daw, madalas daw laging siya ang nag-aabono sa pambayad ng renta nila. Ha? Hanggang sa umabot na daw talaga sa nagkasumbatan sila. Dahil nga daw, ang sinasabi nitong ka-boardmate niya, yung kaibigan niya, partner, total maganda yung trabaho mo, malaki yung kinikita mo, ikaw lang muna mag-abono. So parang ang ibig sabihin ng kaibigan niya, maliit lang yung sahod niya, ikaw ang nakakaangat, ikaw naman laging mag-abono. Kaso nga lang, okay lang din sana daw yun. Ang naging problema, halos yun na lang daw lagi yung sumbat niya sa kanya. Okay, gets. So parang ang nangyari, magkaibigan to magkaibigan sila, nagbo-boarding house sila dito, nasa Manila, nakipagsapalaran sa buhay, di ba? Sa trabaho. Yun nga, hanggang sa napuno na itong si Kuya, kaya nagpadala sa atin. So ano ba daw ang pwedeng gawin natin dito? Ang hirap, no? Pero syempre, matik naman talaga dyan. Ang sagot, dapat hindi mo gagawin yon na magpapaabono ka kung lagi ha. Okay lang yung minsan dahil kinapos. Hindi naman natin maiwasan na mangyari yun. Pero kapag every time na lang na alam mo magbabayad, sasabihin mo paabono. Parang medyo mahirap naman yun. Ang sa akin dito naging naging kinainis ko rin na parang kailangan mo bang isumbat na porket malaki yung sinasahod ko kumpara sa'yo, ako na kagad yung mag-aabono. Yes. Di ba, nandito tayo para magrenta. Kumbaga parang dapat, alam mo na magkano ka, mag-independent ka,
dapat may budget ka dito at pinag-iipunan yun. Correct. Hindi naman kasi yan basihan sa mga kaibigan mong nakakaangat at doon ka didikit lang Yes, habang buhay. totoo. Parehas lang naman kayo nagtatrabaho. Tama. Yun. Ako totoo. Alam mo, walang pinagkaiba yan dun sa mga, kunwari, ikaw yung magbibigay ng mas malaki. Dahil sasabihin nila, mas maganda naman yung trabaho mo malaking kinikita ko. Ganon. Diba? Kumbaga, kailangan yung responsibility po natin, hindi natin makakalimutan. Yes, Hindi yung porket etong isa single, o etong isa may pamilya, may anak, o ikaw na single ka naman ikaw naman mas malaki trabaho mo, kasi wala boss ka ka naman naman pinagagasusan, hindi ganon. Hindi. Kumbaga, basta alam mo kung ano yung dapat mong bayaran, tumupad ka. Tsaka nandun kayo, nag-board kayo dahil nandun ka sa malapit sa trabaho mo. Kumbaga, nakipagsapalaran ka, dapat hindi parang iaasa mo rin doon sa kaibigan mo dahil sila nga rin, naghihirap din yan. Sabihin na natin mataas ang sahod, bakit sa tingin mo ba yung kinikita niya malaking sahod napupunta lang sa kanya? Correct. Mali mo, may iba pa yung binabayaran sa mga pamilya nila, nagpapaaral pa ng kapatid o pamangkin. Correct. Kaya daan dito, walang kaibigan. Ako, partner dito walang kaibigan kasi kapag tayo di ba may mga kaibigan tayo dito na magkakasama sa nagre-rent. Pero pagdating sa bayarin, dapat pantay-pantay tayo. Walang usapan na yung malaking sahod mo. Hindi yun. Hindi reason yun o hindi rason yun para sabihin mo na ikaw na muna mag-abono. Isang beses na nangyari kinapos ka. Alam ba, na-delay yung sahod mo, pwede kong abonohan yan. Pero the next time na uulit ka, I know na yan. Totoo. Huwag mong pamihasahin yun. Pamihasain. Oo, hindi pwede. Ano yan Imagine mo kunwari, tayong dalawa. O, di ba? Kung magkaibigan. Tapos biglang sabihin ko, oy Jim, 15 na, ikaw muna mag-abono. Di ba? Bawa, sinabihan mo ko ganyan. Ako meron ako obligasyon. Meron akong babayaran din yung mga maintenance ng magulang ko na dapat lagi kong binibili. Kasi kumbaga tayo, kaya nga tayo nagre-rent para makatipid, di ba? Kasi malapit sa trabaho. Correct. Yung tinipid natin, yung sobra, ibinubuod na natin yan para doon sa mga bayarin natin. Yes. Hindi porket na meron tayong mga naiipong malaki, para lang doon sa pang-abono, doon sa sarili mo. Exactly. Sa kaibigan mo, kasama mo. Hindi yun. Alam mo, yan yung ine-explain ko kapag kunwari, merong uutang. Diba? Hindi ko sinasabi kunwari, sasabihin mo na, hindi, wala akong pera. Hindi sa wala akong pera. Wala akong nilaang budget para sa pautang. Or wala akong nilaang budget para maipahiram sa'yo dahil budgeted ang pera ko. Yan, tama yan. Ganon naman talaga lahat Kaya nga, ako, natutuwa ako dahil ito si Toby, di ba? Kaya nga sabi ko kanina, si Toby, independent yan. Bukod sa nagbabayad siya ng upa, meron pa siyang ibang gastos sa pag-uwi niya ng bahay. Yes. Di ba? Hindi natin masasabi na nakakaipon niya kasi malapit lang yung trabaho niya sa tinitiran niya. Hindi. Malaki rin pong gastos din yan. Totoo. Kasi nga, binabudget niya lahat yung mga sobra para doon sa pamilya naman niya. Correct. Yun yung katotohanan ng buhay na yung nakikita natin, eto lang, ganyan lang kalit yung nakikita natin sa isang tao. Hindi mo nakikita kung ano pa yung battle niyan. Sa iba pang responsibilidad niyan. Malamang siguro itong si Kuya, kaya napuno na. Kasi yung kaibigan niya siguro, yung kasama niya sa boarding house, hindi niya siguro naikukwento yung mga obligasyon niya sa pamilya niya. Kaya itong si Kuyang kasama niya, inaabuso na parang, wala ka namang masyadong, maraming sobra dyan. Baka pwedeng, abonohan mo muna. Hindi ganun. Tama yung pinarangka mo siya. Okay lang na alam mo, madaring talaga, mag-aawit kayo. Paprangkahin mo yan. May binabayaran ako, hindi na porket lagi tayo magkasama, magkaibigan tayo, ako mag-abono. Tama lang naman sabihan mo yan. Para matauhan din kasi siya. Yay! Hindi lahat ng oras, lagi kang nandyan para abonohan yung down nyo or sa renta ninyo dyan. Truly, alam mo, medyo maiintindihan pa natin kung siguro magkamag-anak, magkapatid, di ba? Pero yung sabihin mong kaibigan kahit sabihin natin best friend nga, yung hirap nga maghiraman yan medyo nakakahiya, di ba? Kung ganito na lang, kung wala pa rin pagbabago doon sa kaibigan mo, ganito lang ang partnership ang gawin niya. Magbukod ka lang. Since na kaya mo, mag-sacrifice ka lang kaysa naman sa naaabuso ka. Di ba? Totoo. May mga naman dyan, may mga mura naman na bed space di ba? Oo. Yun na lang gawin mo. Room for rent, ganyan. Kaysa mag-ano pa kayong dalawa, baka magkagulo pa kayo, mag-away-away pa kayo. Yes, yun yung iniiwasan natin na yan pa yung makasira sa friendship ninyo. Alright? Eto may nagtanong paano kung jowa mo ang naging ganyan, yung GF ang laging taya or nagbibigay? Ibang usapan naman yan. Magkaibang usapan na kapag GF na ang Iba yun tinutukoy. Iba yan
Kasi dito, kung usapan natin ay jowa ang kasama mo sa ganyan, madali nilang ma-solve yung problema na yan. Yes. Pero sa magkaibigan lang at pares kayong nagtatrabaho, mahirap oo, kumbaga, ano yung pinang-ihahawakan ng relasyon ninyo, di ba? Doon pa masasabi, lalambot ng puso ko doon. Siyempre, jowa ko yun Diba? Yeah, totoo. Pero kung magkaibigan lang, anong paki ko sa'yo? Di ba? Di ba ganun Pag sa yung depende pa sa level din ng friendship, di ba? Yung iba kasi, kapag kunwari kaya mo makapagsalita, pwede, uy, ikaw naman magbayad. Ganon. Pero kasi kapag kunwari yung mababaw lang yung friendship ninyo. Yung hindi super close, nandun lang kayo para magsama at maghati lang talaga sa renta. Magkaibigan lang kayo. Pero yung grabe yung makasabi ka na, uy, ko naman. Grabe naman to. Baka pati nga sa pagkain partner, nagkakaroon ng problema tong dalawa Baka pag halimbawa, eto lagi nagdadala ng pagkain, yung kasama niya, lagi lalang hingi. Di ba? Lads. Wag, may pinagano yan. Unfair po yan. Abuso po yung kaibigan ng sender. Dapat iwasan ang ganyang kaibigan. Parang inaako niya yung hindi niya dapat ginagawa Tama. May point si Darwin dito. Hirap kapag sobra ring bait. Oo. Pakita ka rin ng pangil. Ganon. Baka raw meron silang relasyon, sabi. Ito naman si Jaymar, Pag GF, pwede sa ibang paraan ng pagbabayad. Joke lang po. Ewan ko sa'yo. Uy! Ibang klaseng bayad yan. Yan ha. Huwag nyo nang dagdagan, baka doon may relasyon yung dalawa. Ano ba to? Para sa laki to. Hindi natin shoot matter. Hindi natin alam. Dinagdagan na nila ng story. Ano ba yan? Doon lang tayo nagbase sa pinadala ni Kuya. Yan Kuya, kung talagang wala pa rin pagbabago yung kaibigan mo, bumukod ka lang. Yes. Ganun na lang. Para hindi na baka magkagulo pa kayo, magkasiraan pa kayo dyan. Yun lang yan. Ay, well, Papel, sana Kuya, masolusyonan niyo yan bilang magpapasko at sana magbayad siya sa mga pinang-abono mo. Oo. Makabawi man lang. Totoo. Mr. Kawawi. Ayan, shoutout sa'yo, Mr. Kawawi. Hello po. Uy, sila mama, papa nanonood. Hello po. Hello po sa Nueva Vizcaya. Uy. Hello sa Española Tukay family. Hello Hi, po sa mama inyo. and papa. See you soon. Merry Christmas po, tito, tita. Yun ang aruling ka bigla, no? Ang aruling, Kampana nagsimbahan. Ay, nagigising. Makabatiin ako niya. Ay, may mga di ba, uwi kayo dyan? Uwi kayo, bakit? Yung pinagmamalaki mo na, worm ba yun? Anong tawag? Yung chicha worm. Dala ka nun. Ito, magsabi ka na. Tita, padala nyo na lang po kay Lashina pagbalik ko ng Manila. Kahit po, alam ko naman po na ibebenta niya po sa akin yan. Hoy! Hala, nag-chat, sabi, ang kapal naman ni Jimbo. Ang bilis na mag-reply. Ayan, hello rin pala kay Loha Hector Yeri Santos. Ayan, magandang hapon po sa inyo. Happy Tuesday mga pangga. Sabi ni Kuya Ferson Flores, maghiwalay kayo, magulo yan. Sige Tama. Kuya, maghiwalay na kami ni Jimbo. Magulo ka daw, Jim. Para tapos na yung taon. Ayan, thanks DJ Jim and Sheena. Araw-araw nyo akong naaaliw dito sa UK pala to. Ay, grabe naman sa UK. Always listening while working. Thank you Hello po, po. Jaymar Arante. Merry Hello. Christmas po. Ay, Merry Christmas. And sa Saint and Silence Printing Shop daw. Hello kay Kuya Rafi Gapi. Hello. Hello po. Yan, maraming salamat mga pangga at sana'y nakakuha ka ng idea Kuya ha. Pag hindi na kaya, separate na. Pwede ka naman mangupahan. Bitaw na. Oo. At pabati rin daw partner kay Aroma Mamburao Occidental Mindoro na nakikinig po kami Hello ngayon. po. Manalo family, Barotil family at Kahilo family. Merry Christmas po sa inyo idol, sabi ni Yuso Rakitero. Hello. Hello po. Yan. Dahil dyan, meron ka pang babatiin, Okay na partner? Okay na. Maraming salamat. Alright team, maraming salamat sa inyong pakikinig mga pangga. And pwede nyo pa kami i-book ni Jimbo Meron pa. Yung mga magkikilisas party po ha. Kahit po probinsya, tinatalo po namin yan. Correct. Depende sa usapan niya, mura lang kami. Hindi po pwedeng isa, dalawa po package. Package po yan. Tsaka sasabayan na rin po namin ng TikTok yan. Pero yung tunog, kampana ng simba. Tapos nakagano. May dala kami sobre. Puntahan namin yung mga boss nyo. Ay, at ingat po ha sa mga pangga po natin na nakaramdam po kanina ng lindol. Ingat po tayo lahat ha mga pangga. Correct. Ingat po tayo lahat mga pangga. At susunod na, The Monarch of Philippine Radio. Walang iba kundi si Kuya Chico! Susunod na yan mga pangga. Yes. At panibagong drama na naman ang hindi natin nasolusyonan pero ating napag-usapan. Kaya masasabi ng Jim si Jan ay, anong drama mo? Ay,
Kami po yung magpapaalam ng mga bangga na kasama't nakapiling ninyo nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jubilees DJ na si Jimpa na may humabol partner na si Sino yan? Ino Awit. Nakaibigan ni Amit. Pa-shoutout po DJ Sheena and DJ Jimbo. Hello Ayan. po. How much daw sa nagtatanong? Ayan, ano po? Message na lang po kayo. Kian, ano nyo lang, PM nyo kami. Madali lang po. Close deal. Yes. Close deal. Agad. Mga 50 lang. Ayan. Uy, sorry. Ay, charot lang yun. Basta 50 pesos. i-PM nyo kami ha. PM nyo kami. Kami bahala dyan. Exit na talaga tayo mga bangga. Dito lang yan sa programang Anong Drama Mo? Number 106.7 Energy FM. Panggawang sabing radyo, Sabihin mo.